Pero 'di ba sa kabila nung kilig na mga sa kilig na binibigay at hatid nyo sa mga nagshi-ship sa inyo sa social media, na ngayon may kinakaharap kayong matinding issue. Oo. Yes po. Yes. O ano muna tong issue? Bigyan natin ng ano ng backgrounder yung mga nakikinig sa atin. Oh. Nagsimula po siya sa alitan. With Shilane. ikaw? Shilane and ako po. Magkaaway kayo? Opo. So, totoong magkaaway kayo ni Shilane? Opo. Si Shilane po ay ang kabiyak naman ng Koshilane. Oo. Ba't kayo nag-away? Magkaibigan po kami, pero nagkaalitan po kami kasi siraan, ganun po. Ano po kasi, nalaman ko po talaga kasi na sinisiraan niya po ako sa iba eh. Oh. Ano po, ako nung una po, dinededma ko lang po yun. Parang, lagi na po nakakarinig ako ng ganun. Tapos bigla pong Saan ka ba pinaka nasaktan sa narinig mong sinasabi di umano ni Shilane? Oh. parang same po na parang nasasaktan po ako sa mga sinasabi niya sa iba na hindi naman, minsan hindi naman po totoo. Tapos nasasaktan po ako kasi tinuring ko po siyang kapatid at kaibigan. Tapos ganun po yung gagawin niya sa akin. O ano ba yung mga sinasabi niya sa'yo? Marami po eh. Hindi ko lang po masyadong kasi sobrang dami po. Saan ka pinaka na-hurt doon? Yung pinaka na-hurt po ako nung nomination na po nung araw na yon. Yung po, pinagsasabi niya po sa girls na ako po yung iboto, tas si Kelvin. Para ma-out? Opo. Doon po ako pinaka napuno. Kaya po hindi ko po napigilan na sampalin si Shilane nung araw na yun. Nasaktan ko po talaga. Sinampal mo? Opo, nasaktan ko po si Shilane nun. Tapos po, yung si Kosoke, tapos po si Seb po, hindi po sila magkaaway talaga, nadami lang po talaga siya. Nagkainitan lang po. Kasi pinipigilan po kaming dalawa ni Shilane. So, nagkaroon kayo ng suntukan din ni Koske? Wala naman po. Nagtutulungan. Bakit may black eye ka? Nadali lang po yan sa tuhod. Ni Koske? Sa mga umawat po. Sa mga umawat. Pero linawin natin, hindi si Koske ang may gawa nung Opo. black eye. Hindi po. Ano yung narinig ko na parang may sumuntok din kay Koske? Oh. Wala po, feel ko po sa mga nag-awat po talaga yun. Kasi nung una po nagpipigilan lang po sila ng para hindi po kami puntahan eh. Yes po. Biglaan rin po kasi yun eh. Talaga, biglaan po. Biglaan lang po talaga yung nangyaring yun. Oh. Yes po. So, kamusta kayo ngayon ni Koske? Ngayon, medyo nagkakailangan po kami. Dahil? Dahil lang nga rin po talaga sa nangyari po. Pero syempre, di ba, you guys are living in one roof. Sa isang bahay kayo nakatira. And merong nagmamanage sa careers ninyo at sa ginagawa ninyo. Parang hindi maganda, di ba, na may awayan. Baka mamaya, hindi makapag-decide na kayo ang lumayo or sila, parehas kayong mawala. Di ba, ang goal nyo is magkaroon ng income, career para sa mga mahal nyo sa buhay. So, paano? Anong ginagawa nyong action para at least maging okay kayo? Pakikisama na lang po talaga. Oo. Kasi po hindi po talaga namin maiwasan. So, hindi pa kayo nagkakaroon ng pagkakataon para makapagkwentuhan at mapag-usapan yung pangyayari? Like, ikaw hindi ba nag-confront sa'yo si Shilane or hindi mo sinabihan siya na usap tayo, Shilane? Hindi po Kasi naman, Bebang, ba't naman sinampal mo? Hindi po kasi napuno na po talaga ako sa mga pinagagawa niya sa akin eh. Promise po. Marami, sobrang dami kung pong pwede nangyari. Kung pwede lang sabihin lahat dito, siguro kahit kayo pa maiinis ka nun. Talaga? Opo. Pero syempre, 'di ba? Ako kasi I don't tolerate talaga physical na gana. Parang if I were hindi ko kinakampihan si Shilane but if I were in the shoes of Shilane, parang syempre darating sa time, bata pa kasi kayo, 'di ba? Darating sa kahit na anong grabe yung sinasabi sa inyo ng kapwa o ng mga tao, 'di ba? Ang turo kasi sa amin at natutunan ko, always be the better and the bigger person. Pag ganyan, hindi option or hindi sagot na mananakit ka dahil nasaktan ka whatsoever kasi nasa peak of your emotions ka eh. Hindi po. Actually, siya po una laging nananakit sa akin. Na hindi nakikita sa videos. And off cam po. Talaga? And on cam din po, nagagawa niya din po yun. Talaga? Opo. Hindi ko naman po siya sasaktan kung di niya po ako sinasaktan na una eh. So, parang punong-puno ka na talaga? Punong-puno na po ako. First time ko po siyang saktan nun. So, posible naman, pag pinagharap ko kayo face to face.
Pag pinagharap ko kayo dito, face to face at kuha tayo ng trio tagapayo, makikinig naman matcharing. Hindi, posible naman ba kung ano lumapit sa'yo si Shelly na parang, i-clear na natin, let's clear the elephant in the room, itigil na natin ito, ganyan. Papayag ka? Siguro po papayag ako makipag-usap ng maayos. Pero hindi na po katulad ng dati na pagkakaibigan namin. Ay, kabog, 'di ba? Oo, forgive but never forget. Kabog, 'di ba ganon? Talaga, nandun ka na sa point na yun, ibig sabihin galit na galit ka Kasi talaga. nung una po, pinagbibigyan ko po talaga siya na kahit anong sabihin niya sa akin. Tinuturing ko pa rin po siyang kaibigan. Kasi po, mahal na mahal ko po si Shalane. Ayaw ko po talaga siyang iwan. Pero po, pinagsabihan po ako ng iba na kung di mo ba kaya na mawala sa'yo sa buhay mo si Shalane. Ganun. Kasi po ako po yung talagang mahal na mahal ko po talaga si Shalane. Hindi ko po siya mabitawan eh. Natuto lang po talaga ako nung araw na sobrang punong-puno na po ako. Oh. Natuto po So ako. ikaw, nadamay ka lang. Nadala lang po ng init. Nakipagbubugang ka like suntok-suntok? Wala po. Wala. Kasi kinokontrol ko po yung sarili ko nun kasi ayoko rin talaga makasakit eh. Naku, sana magbati-bati kayo ha. Kasi syempre, nga po. ano kayo, as one team kayo, ang Manix House, ang Manix Management, one team kayo. I'm sure sila Amanda, sila Sir Manix, sila Mami B, hindi nila gusto na nakikita na nagkakabuwag-buwag kayo. Kasi di ba tama, Mama Amanda, baka dumating sa point na lahat kayo alisin, 'di ba? Kasi akong away ang gusto ninyo, lahat kayo aalisin, 'di ba? At kukuha na, alam mo, napakadaming mga nangangarap na makapasok sa Manix. Paano kung kumuha sila na, dito tayo sa mga hindi pala away, 'di ba? So hindi ko sinasabi ngayon din ha, magbati kayo. Pero sana dumating yung pagkakataon na mapag-usapan nyo at yun nga, 'di ba? Yung maging civil na lang, maging casual na lang kayo bilang mga magkakaibigan kasi tulad yan, mahal na mahal mo pala si Shalane before. And I'm sure mahal ka rin naman niya, 'di ba? Oo. Yan. Basta po, siguro naman po magkakaayos po kami ni Shalane. Sabi ko nga po In na- God's perfect Opo. timing. Pero po, hindi na po katulad ng dati. Ayun lang masakit doon, 'di ba? Actually totoo rin naman, hindi naman kita masisisi na 'di ba sa buhay, may mga kaibigan tayo, 'di ba? May mga friends tayo na dati mahal na mahal natin, pero dating sa punto na kapag yung mga taong yun inagawan ka o nasabihan ka ng hindi maganda, I'd rather bigay ng wall o limit na hindi na pwede kahit na napakarami yung magandang mga memories. Para sa akin din, pwede tayong maging okay, pero hindi na ako magtitiwala sa inyo ng kung paano yung pagtitiwala at pagmamahal na binigay ko before. 'Di ba? Kasi nakikita ko nga sa algorithm ko ngayon yung ahas, yung snake na kahit na, yung snake na parang nagkasugat tapos inalagaan, nilagyan ng benda ganyan, pero ending kinagat pa rin siya kasi magbago man yung balat nito, mananatili pa rin siyang ahas. 'Di ba yung mga ganun? Hindi ko sinasabing si Shalane yung ahas. Hindi ko sinasabing si Shalane yung ahas, pero ako sinasabi ko yun sa akin, sa POV ko, na natutunan ko habang nagkakaedad at habang nagkakaisip ng mas matured, na parang dati di ko kaya pagka feeling ko sa friends, yung pinaka mas masakit pa sa boyfriend na betrayal, yung mga ganyan. Pero yung sa pagkakaibigan pala, yun yung mas masakit, hindi pala siya ganun kasakit, lalo na kung ikaw, tama naman at nasa point ka na parang hindi ikaw yung nag-umpisa ng mga paninira or whatsoever kasi hindi ka dapat dun sumisirkel. Kasi kung sila naninira siya, nagiging conversation nyo yun, I'm sure gagawin din nila sa'yo yun in the future, 'di ba? Opo. Yan, oo. Pero good luck sa inyo ha. Opo.